Bluetooth mode. Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyong mga taga-San Jose. Ako po ay muling dinako ng Panginoon dito sa inyong lugar upang ipahayag ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay mananalangin na po para diretso na po tayo. Nakilang Ama na nasa langit, marami pong salamat. At ako ay muli mong dinako dito sa lugar ng San Jose upang ang mga taga rito ay maligtas, upang mga taga rito, Panginoon, ay makasumpong ng kahabagan, kaligtasan, kagalingan, kalayaan, at lahat ng mabubuting bagay na mula sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat na naririto, sila na mga nagtitinda, sila na mga namimili, sila na dumadaan. Panginoon, dalahin ko, bawat isa sa kanila ay dumating ang kaligtasan sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan. Ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa kanila. Anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay manggugulo, ginagapos ko mga ito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At sino man gagamitin ng kaaway para sa amin ay manggulo, binabalaan ko po kayo sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang salitang ito ay galing sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw na po mag-usap sa kanila, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So dito sabi ni Pablo sa mga taga-Romans, hindi siya nahihiya na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat ito daw po ay kapangyarihan mula sa Diyos sa ikaliligtas ng sino man
na sasampalataya sa mga taga San Jose. Magandang umaga po sa inyong lahat, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kagaya ni Pablo, ako po'y pinadala ng Panginoon dito sa inyong lugar upang ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Sapagkat ito ay may kapangyarihan mula sa Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya. Mga taga San Jose, ang salita ng Diyos ay mabuting balita sa sino man na makikinig at lalo na sa mga sasampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, hindi siya nahihiya, mga kapatid, hindi rin po ko nahihiya ibahagi sa inyo ang mabuting balita para sa kaliligtas ng bawat isa sa inyo. Sapagkat ang mabuting balita ay si Jesus mismo, na kapag ang tao ay sasampalataya sa Panginoong Jesus, siya ay maliligtas. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi po nakakahiya ang ginagawa ko sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos at ito po ay para sa ikaliligtas ng tao, lalo na sila na sasampalataya sa salita ng Diyos. Mga taga San Jose, walang nakakahiya sa aming ginagawa. Ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang nakakahiya po sa mata ng Diyos ay ang tao patuloy na lumalakad sa kasalanan at hindi nagsisisi at patuloy niya itong ginagawa. Yung pong nakakahiya. Subalit, yung ginagawa namin ito na pagpapahayag ng mabuting balita, ito po ay hindi nakakahiya. Ito po ay marangal. Ito po ay kinalulugdan ng Diyos. Ang nakakahiya sa paningin ng Diyos, yung tayo po ay lumalakad sa kasalanan, lumalakad sa kasinungalingan, lumalakad sa kasamaan. Ang ganito pagpapahayag ng mabuting balita ay nakalulubog sa Diyos. Kaya nga po ang Panginoong Yesus, nung kanyang kapanahunan, ipinahayag din niya ang mabuting balita. Nung panahon ni Jesus, ipinahayag niya ang mabuting balita na siya ay bumaba sa lupa upang iligtas ang mga tao sa mundo. Mga taga San Jose, ang ipinapahayag ko din po sa inyo ay si Jesus. Siya po ang mabuting balita na kapag ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Walang iba na sukat ikaliligtas ang tao, kundi ang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Walang Yesus sa buhay mo, wala kang kaligtasan, kapatid. Yan po ang totoo.
Yan po ang totoo. Sapagkat yan po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang sino man daw pong sasampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi maliligtas. Mga taga San Jose, panahon na para tayo sumampalataya ng lubos sa ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay malapit nang bumalik. At nais ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik, sa unang bahagi, yung tinatawag na the rapture of the church, ang nais niya, marami siyang maisama sa kanyang kaharian. Ang mga buhay at mga patay na naging Kristo, sila po ay isasama ng Panginoong Yesus sa kanyang kaharian. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego. Tayo po ay kabilang sa mga Griego. Ang kaligtasan ay unang dumating sa mga Hudyo at pangalawa po sa ating mga Griego. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoong Yesus. Sampalatayanan niyo siya. Walang mawawala sa inyo sa pagsampalataya niyo sa Kanya. Panahon na po para magkaroon tayo ng good mindsetting. Ang tao po ay nilikha na kawangis ng Diyos. Kaya tayo po ay kawangis ng Diyos. Tayo po ay marangal. Huwag nating ibababa ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pamumuhay sa kasalanan. Ang tao, bumababa ang tingin ng Diyos sa kanila kapag sila'y namumuhay sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala pong papasok sa kaharian ng Diyos nang meron siyang bahid ng kasalanan. Ang tanging mong gawin ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos. Ang Panginoon naman ay nagpapatawad sa atin. Walang hindi kayang patawarin ang Panginoon. Lahat ng kasalanan natin, gaano man kalaki, gaano man karumi, gaano man karami, ay kayang patawarin ng Panginoon. Kung ikaw ay magpapakumbaba lamang, at huwag kang mahihiya sa Panginoon, walang nakakahiya sa paglapit sa Panginoon, sapagkat sa mundong ito, walang perpekto sa atin. Tanging ang Panginoon lang ang perpekto. Siya lang ang hindi nagkakasala. So anong nakakahiya? Kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon at hihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, anong nakakahiya doon? Pare-parehas lang po tayo nagkakasala sa Panginoon. At ang Panginoon natin ay handang magpatawad sa atin anumang oras na ikaw ay magpakumbaba at tumawag sa Kanya.
Mas mainam na yung buhay ka pa ay nakahingi ka na ng tawad sa Diyos. Ang iba kasi sa atin, iniisip, matagal pa ang buhay ko, batang-bata pa ako. Kapatid, yan po ay kasinungalingan ng dyablo. Ang kamatayan ay walang sinisino, bata man o matanda. Ang kamatayan ay darating sa buhay niya. Kaya dapat paghandaan natin ang ating kamatayan. Paanong paraan? Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Yun ang dalawang bagay na paghahanda na dapat gawin ng tao. Kapatid, walang mahirap sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Kapag naman ikaw hindi pa naligtas at napunta ka pa sa impyerno, ito po ay kasalanan mo na. Wala tayong masisisi sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon kapag tayo mapupunta sa hell, sapagkat habang buhay ka ay hahanapin ka ng Diyos. Lolobin ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Kaya nga po, kami ay pinapadala ng Panginoon sa inyo kahit once a week. Mga kapatid, baka ang iba sa atin dito hanggang ngayong araw ka na lang. Kaya samantalayin mo ang pagkakataon na ikaw ay maligtas. Sa mga nagtitinda, sa mga namimili, pag-uwi niyo po sa bahay, unahin ninyo ang manalangin sa Panginoon. Unahin natin ang kaligtasan natin. Sapagkat walang second chance. Pag ang tao namatay na, pupunta na siya sa dalawang lugar. Sa langit, pag siya ay merong relasyon sa Panginoong Yesus, at sa impyerno kapag wala siyang relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya nga po, sa mga namimili, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna. Huwag ka munang magluto, huwag ka munang maglaba, mag-pray ka muna. Unahin mo muna, isecure mo muna ang iyong kaligtasan. Sapagkat kahapag-hapag ang sasapitin ng isang kaluluwa na pumapanaw sa mundong ito nang walang relasyon sa Panginoong Yesus. Maraming napupunta sa hell, araw-araw, oras-oras, minuto, sapagkat dinaya sila ng dyablo. Pinaisip sa kanila ng dyablo na mahaba pa ang kanilang buhay. Ang buhay po ng tao ay napakaiksi. At ang totoong buhay natin ay hindi po ito temporal. Hindi po ngayong buhay natin ito. Ang buhay natin ngayon ay temporal lamang. Hindi eternal. Ang totoong buhay natin ay yung spiritual. Pag tayo nawala sa mundong ito, yun ang totoong buhay natin. Buhay sa piling ni Jesus sa langit. Kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nung ikaw ay nabubuhay pa. Subalit, buhay ng kaparusahan sa hell. Kung ikaw ay walang Kristo, nung ikaw ay pumanaw sa mundong ito,
Sabi ng salita ng Diyos, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, at it is written, the just shall live by faith. Ang Diyos daw ay matuwid. Binibigyan tayo ng pagkakataon habang tayo ay may hininga na maligtas. Ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay pag-ibig. Binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Subalit, kapag ang tao ay patuloy na magmamatigas sa Diyos at lalakad sa kasalanan at babaliwalain ang salita ng Diyos, isang araw, magugulat ka na lang, hindi ka na sisikatan pa ng araw, hindi ka na magigising, sapagkat ang Panginoon, nalalaman ng Panginoon, ang taong may pagpapakumbaba at ang taong nagmamataas sa Kanya. Ang taong nagmamataas sa Kanya ay Kanyang ibinababa. Lalo na yung hindi pinapansin ng Panginoon, hindi pinapansin ang Kanyang salita, at ito ay pinabaliwala. Kapatid, meron kang kaluluwa. Yung katawan, kung saan meron ka, yan po ay lalagyan lang ng kaluluwa mo. Ang totoong ikaw ay yung kaluluwa mo at espiritu mo na pag nawala sa mundong ito, ay meron siyang patutunguhan. Sa langit, kapag meron siyang relasyon kay Jesus, at sa impyerno, pag wala siyang relasyon kay Jesus. Ganun lang po kasimple yun, ganun lang po kadali yun, mga kapatid. Wala pong purgatorio. Ang purgatorio po ay katuruan galing sa demonyo. Wala pong purgatorio. Kasinungalingan po yan. Kaya marami na pupunta sa hell, inaakala nila meron pang purgatorio. Wala po. Ang tao, pag namatay, aharap sa Diyos at papasok sa langit pag meron siyang Kristo. At itatapon sa hell pag wala siyang Kristo, pag siya'y namatay. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Ang totoong buhay natin, yung pagkatapos natin sa mundong ito, yung kaluluwa, yung ating kaluluwa, walang kamatayan. Yung po ang totoong tayo, yung po ang totoong buhay. Kaya maging matalino po tayo, mga kapatid. Ang nasahin natin ay yung buhay natin pagkatapos sa mundong ito, sapagkat yun ang totoong buhay, sapagkat yun ang buhay na walang hanggan kay Kristo o walang hanggan sa dyablo. Kapatid, maging matalino ka, iisa lang ang buhay mo. Isa lang ang buhay natin, isa lang ang kaluluwa mo, at ang kaluluwang yan ay tutungo sa langit pag meron kang relasyon kay Jesus, o tutungo yan sa impyerno kapag yan ay walang relasyon kay Jesus. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon habang tayo ay buhay pa. Pag tayo ay namatay na,
wala na po tayong second chance. Marami ngayon ang nasa impyerno, humihingi ng second chance sa Panginoon na mabuhay pang muli. Ayaw nila sa impyerno. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanila, it's too late. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan. Masabihan tayo ng Panginoon, it's too late. It's too late sapagkat kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, lahat ng pagkakataon ay pwede kang maligtas. Subalit pinalagpas mo, binaliwala mo ang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kaya nga po, hanggang ikaw may pagkakataon, ang sabi ng salita ng Diyos, hanapin mo ang Panginoon. Hanggang kasusumpungan mo siya, hanapin mo siya. Ibig sabihin, hanggang ikaw ay humihinga, meron kang pagkakataon na maligtas. Kapag ikaw ay nalagutan na ng hininga, wala nang second chance. Kapatid, mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon dito sa lugar ng San Jose, ang lahat ng mga pamilya sa lugar na ito ay pagharian niya. Ang lahat ng pamilya sa lugar na ito ay maligtas. Subalit, maliligtas lamang ang pamilyang iyon kapag sila ay nagpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, at pagkatapos, tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas nila. Kaya nga po, mga taga San Jose, pag-uwi mo sa bahay, asikasuhin mo muna ang kaligtasan mo. Kaligtasan mo ang unahin mo, kapatid. Walang problema kung nais mong kumita para sa pamilya mo. Subalit, ang kaligtasan mo muna ay unahin mo. I-secure mo muna ang kaligtasan mo. Sa paanong paraan, pagsisihan mo mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tanging tagapagligtas mo. Manalangin ka muna pag-uwi mo sa bahay. Maging matalino po tayo. Unahin natin ang ating kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay habang nabubuhay ka pa. Kapag ikaw ay pumanaw na, wala ka ng kaligtasan pa. Wala nang second chance. Maraming nasa impyerno, nagmapakaawa sa Panginoon, humihingi ng second chance na muling mabuhay. Huwag lang sa impyerno, sapagkat sa impyerno, walang katapusang parusa. Araw at gabi, wala pang umaga, walang gabi sa impyerno. Araw-araw, oras-oras, pinaparusahan sila ng mga demonyo sa hell. Kapatid, ang pagsisisi ay palaging nasa huli, wala sa una. Kaya maging matalino po tayo. Kaya sabi ng Panginoon, the just shall live by faith. Ang mga matuwid
na kay Kristo, nabubuhay sa pananampalataya. Ang karamihan sa mundong ito, nabubuhay. To see is to believe. Sa Panginoon, to believe is to see. Kabaliktaran palagi ang patakaran ng mundong ito sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, the just shall live by faith. Kaya nga po, ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ang makakapagsalba sa atin, ang makapagliligtas sa atin. Sabi sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ang galit daw ng Diyos ay nahayag sa langit dahil daw sa mga tao patuloy na lumalaban sa Kanya, patuloy na hindi sumasampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Mga taga San Jose, huwag nating kalabanin ang Diyos. Huwag nating pagmamatigasin ang ating mga puso. Huwag nating sasayangin ang ating mga kaluluwa. At huwag nating patatagalin ang ating kaligtasan sapagkat ang kamatayan ay pwedeng dumating sa sino man sa atin, anumang oras, anumang segundo. Ang iba sa atin marahil hindi na nagising ngayong araw na ito. Ang iba sa atin baka hanggang ngayong araw ka na lang. Tapos binabaliwala ng kaligtasan mo. Hindi mo alam hanggang ngayong araw ka na lang. Sapagkat ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang kaluluwa natin may pupuntahan pagpanaw natin sa mundong ito. Sa langit, kapag yan ay mayroong relasyon kay Jesus. Sa impyerno, kapag yan ay nagmatigas kay Jesus. Nasa atin ang pagpili. Lahat po tayo ay nais maligtas ng Diyos. Subalit, kailangan kang mamili. Pipiliin mo si Jesus o pipiliin mo ang dyablo. Marami sa atin gustong piliin si Jesus, subalit ang kanyang ginagawa ay pinipili niya ang dyablo. Sa paanong paraan, patuloy siyang lumalakad sa kasalanan, patuloy siyang lumalakad sa kasamaan, at hindi niya binabaliwala niya ang salita ng Diyos.
ang mga alagad ni Jesus, mga taga San Jose, sila po ay simpleng mga tao lamang. Karamihan sa kanila ay mga mangingisda nung panahon na yon. At nakita nila ng mukhaan si Jesus, nakausap nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus, kasama nila si Jesus, at sila mismo nagpapatotoo kung sino ang tanging tagapagligtas ng mundong ito. Ang sabi sa mga Gawa 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Si Pedro, na kanang kamay ni Jesus, hindi niya sinabi, ako ang tagapagligtas o kami ang tagapagligtas. Ang sabi ni Pedro, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At bago ka mabautismohan, dapat sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Dapat tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa mga apostol, ang kanang kamay ni Jesus, si Apostol Pedro, si Saint Peter, sino ang sinisigaw niya na tagapagligtas? Si Jesus Christ. Tapos ikaw, maniniwala kung kani-kanino at na magtuturo sa iyo na merong ibang tagapagligtas. Kapatid, lumakad tayo sa katalinuhan. Huwag sa kamangmangan, kapatid, sapagkat tayo po ay nilikang kawangis ng Diyos. Tayo po ay matatalino, mga anak ng Diyos. Gamitin natin ang ating katalinuhan habang tayo nabubuhay. Unahin natin ang ating kaligtasan. Sapagkat iisa lang ang kaligtasan mo, kapatid. Isa lang ang kaluluwa mo na dapat maligtas. Unahin mo ang kaligtasan mo bago ang asawa mo at mga anak. Dito sabi ni Pedro, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Dito pinapakita ng mga apostol kung sino talaga ang tagapagligtas. Mga kapatid, kapag hindi si Jesus ang itinuturo, yan po ay hindi galing sa Diyos, yan po ay galing sa dyablo. Si Jesus ang tagapagligtas na nag-iisa. Wala na pong iba. Kaya mga apostol, si Jesus ang sinisigaw. Hindi sinabi ni Pedro, ako ang tagapagligtas. Kundi sinabi niya, si Jesus ang tagapagligtas. Kaya kapatid, kung si Jesus ay hindi mo pa tagapagligtas,
ikaw ay nasa panganib ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. At kapag dumating sa iyo ang kamatayan, kapatid, sinisiguro ko sa iyo, isang lugar lang ang pupuntahan mo, ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Wala na pong iba. Ang tunay na mangangaral, ipinapangaral si Jesus. Ang tunay na mangangaral, nagsasabi ng totoo. Minsan masakit ang katotohanan, subalit ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Maraming mga tao, maraming mga Pilipino namumuhay sa kasinungalingan. Kawawa tayo. Mga Pilipino, matatalino po tayo. Kawangis tayo ng Diyos. Ang ating mga bayani ay matatalino. Gamitin natin ang katalinuhan sa tama. Basahin natin ang salita ng Diyos. Nandito sa salita ng Diyos ang katotohanan. Kapag mayroong lumapit sa iyo at nagsabi mayroong ibang tagapagligtas at hindi si Jesus Christ, kapatid, huwag kang maniniwala sa Kanya. Kung maniniwala ka sa Kanya, magkikita kayong dalawa sa impyerno. Subalit, kapag ang mangangaral ay si Jesus ang pinapangaral, doon ka maniwala. Sapagkat yun mismo ang katotohanan. Si Jesus mismo ang katotohanan. Mga taga San Jose, matatalino po kayo. Ang mga Pilipino, matatalino. Ang ating mga bayani, matatalino. Huwag po tayong basta-basta maniniwala kung kani-kanino. Huwag tayong magpaputo kung kani-kanino. Basahin natin ang salita ng Diyos. Maging matalino tayo sa Panginoon. Ang mga apostol, mga mangingisda, mga simpleng mga tao, subalit matatalino. Ang mga apostol, simpleng mga tao, subalit si Jesus, ang pinili nilang tagapagligtas. Kaya po sila, ang kanilang mga espiritu nasa heaven na. Kaya doon pinapakita sa atin kahit tayo ay simpleng tao lamang, hindi ka man mayaman, hindi ka man magarbo ang iyong tahanan, subalit meron kang Panginoong Jesucristo, ikaw ay mayaman na, sapagkat meron ka ng mansyon na nakaantay sa iyo sa langit. Mga taga San Jose, ngayong 2026, umpisahan natin lumakad sa Panginoon. Umpisahan natin maging matalino sa paningin ng Diyos. Tigilan na natin ang kamangmangan. Tigilan na natin ang kasinungalingan. Tigilan na natin
ang pagmamataas sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Papasukin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Ang nais ng Panginoon sa mga taga San Jose, bawat tahanan ng San Jose, si Jesus ay makapasok sa bawat tahanan ng San Jose. At mangyayari lamang yun kapag ang bawat isa sa atin ay papapasukin si Jesus sa ating mga puso. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ang sino man daw pong tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang sino man daw po sasampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Kapatid, papasukin mo ang Panginoon Jesus sa puso mo. Kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kaluluwa mo. Kung nais mong maligtas, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Nais mong maligtas, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Nais mong maligtas, hanapin mo ang Panginoon, tawagin mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Sinong Panginoon? Si Jesus Christ. Hindi si St. Peter, hindi si St. Paul, hindi si St. John, hindi si St. James, o sino mang saints. Kapatid, walang santo ang makapagliligtas sa atin. Ang mga santo ay kagaya din nating mga tao na makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala, walang tagapagligtas na tao. Ang tao makasalanan, walang tagapagligtas na tao. Si Jesus ay Diyos na walang kasalanan, nagkatawang tao para iligtas ang tao. Kaya siya lang ang tagapagligtas sapagkat siya lang ang walang kasalanan. Kaya po, mga kapatid, huwag tayong sumampalataya sa tao. Ang tao sinungaling. Sa Diyos tayo sumampalataya. Ang salita ng Diyos na nagsasabi, si Jesus ang tagapagligtas, tapos ikaw makikinig ka sa sinungaling na tao at sasabihin sa iyo, merong ibang tagapagligtas. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo na merong pupuntahan sa langit kapag may Kristo yan at sa impyerno kapag walang Kristo yan. Ganun lang kasimple, kapatid. At para magkaroon ng relasyon kay Jesus, magpakumbaba ka kay Jesus. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo.
lahat-lahat ng kasalanan mo. Kung di mo kayang isa-isahin, sabihin mo, Lord, lahat ng kasalanan ko, hinihingi ko ng tawad sa iyo. Kapatid, lahat ng kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Walang malaki, walang marumi na kasalanan sa taong nagpapakumbaba sa Diyos. At walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang tangi mo lang gagawin, magpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon. Mahirap ang gawin yun, mga kapatid. Wala pong kahirap-hirap. Kesa naman maghirap ka habang buhay sa impyerno dahil hindi mo ginawa yung dalawang napakadaling gawin sa buhay mo. Ang magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, hindi mo kailangan ng prayer booklet. Pag-uwi mo sa bahay, pumikit ka, doon ka sa isang sulok, pumikit ka, buksan mo ang iyong bibig at sabihin mo, Jesus, patawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Jesus, lahat ng mga nagawa kong kasalanan, magmula pa nung una hanggang ngayon, patawarin mo lahat. At mararamdaman mo ang hipo ng Panginoon na nagsasabi sa iyo, anak, pinapatawad na kita sa lahat ng mga kasalanan mo. So anong mahirap doon, kapatid? Kaya nga po, kapag napunta ka pa naman sa impyerno, kasalanan mo na talaga, hindi kasalanan ng Diyos. Sapagkat napakadali ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Magpapakumbaba ka lang. Ang iba sa atin, pinagmamatigas pa ang puso. Mananalangin na lamang siya, magpapakumbaba na lamang siya sa Panginoon, magmamataas pa. Kapatid, ang dyablo, dinadaya tayo. Ang gusto ng dyablo, huwag natin pasinin ang Panginoon. Sapagkat ang gusto ng dyablo, isang araw, yung ating kaluluwa ay maparusahan niya sa apoy ng impyerno. At sasabihin ng dyablo, nagpauto ka sa akin. Hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Naniwala ka sa akin. Kaya nga po, mga taga San Jose, kahabagan natin ang ating kaluluwa. Maraming kahabag-habag na kaluluwa nagsasapon ngayon sa impyerno. Hindi na sila makakaalis doon araw at gabi. Tinotorture sila ng mga dyablo, pinagtatawanan doon sa lugar na mabaho, marumi, at pinaparusahan. At hindi na sila makakaalis doon. Forever na sila doon. Kapatid, gusto mo ba doon sa lugar na yon? Totoo po ang hell. Totoo din ang heaven. Kung nais mo ng heaven, tanggapin mo ang author ng heaven, si Jesus Christ.
Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas kung nais mo ng heaven. Subalit, kapag patuloy tayo magpapadaya sa dyablo at pagmamatigasin natin ang ating puso, kapatid, ihanda mo sarili mo sa hell. Kawawa ka. Yung kaluluwa mo sa hell. Habang buhay ka doon, pahihirapan ng mga demonyo. Kapatid, ayaw ng Panginoon, pumunta tayo sa lugar na yon. Subalit, meron kang dapat gawin. Pagsisiyar mo ang iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid, para hindi ka mapunta sa hell. At walang mahirap po doon, walang nakakahiya doon. Lahat naman tayo nagkakasala. Ako, kayo, tayong lahat nagkakasala sa Panginoon. Anong nakakahiya? Kung sabihin mo sa Panginoon, Lord, sorry, patawad sa mga kasalanan ko. Alam ng Diyos ang kahinaan natin. Alam ng Diyos, ang tao ay marupok, ang tao ay mahina. Kaya nga ang Panginoong Yesus bumaba from heaven to earth upang iligtas ang tao na mahina kagaya natin. Tapos babaliwalain mo yon. Babaliwalain mo ang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So sino ang talo sa bandang huli? Di ba tayo? Sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na. Tinapos ko na. Ang gagawin mo na lang, magsisi sa iyong mga kasalanan at papasukin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Anong mahirap doon, mga kapatid? Kaya naman, kapag napunta pa tayo sa impyerno, wala ka talagang masisisi, kundi ang katigasan ng ulo mo, ang katigasan ng puso mo, at ang pagbaliwala mo sa katotohanan, sa salita ng Diyos, na si Jesus ang tangi mong tagapagligtas. Kapatid, pagbalik-balik ka rin naman ng mundo, si Jesus pa rin ang kaligtasan. Si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas, wala na pong iba. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Gandhi, hindi si Buddha, hindi si Maria, hindi si Pablo, hindi si Pedro, si Juan, si Santiago, hindi si Pastor, hindi si Father, hindi si Mother, hindi si Bishop, hindi si Monsignor, hindi si Archbishop. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Kapatid, minsan ang Panginoon napapagod din sa atin. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa iyo, kahit patuloy na pinapadala ng Panginoon ang mga messenger na kagaya namin, hindi ka nakikinig. Minsan sasabihin ng Panginoon, sige, pinili mo yan, so dyan ka. Mga taga San Jose,
mahal na mahal tayo ng Panginoon. Jesus loves San Jose. Lahat ng mga taga San Jose, mahal ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, kami ay pinapadala dito sa inyo para paalalahanan kayo, para siguraduhin sa inyo na kayo po ay maliligtas. Subalit, kung ito po ay babaliwalain nyo, wala na po kami magagawa doon. Kami po ay mensahero lamang ng Panginoon. Hindi po kami ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang tatanggapin po ninyo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng buhay ninyo. Hindi po kami. Pinapahayag lang namin sa inyo ang salita ng Diyos. Si Pablo, the greatest apostle of all time, ang sabi niya, Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Si Pablo, si Pedro kanina sabi si Jesus Christ ang tagapagligtas. Yung kanang kamay ni Jesus ang sabi, si Jesus ang tagapagligtas. Hindi sinabi ni Saint Peter, ako ang tagapagligtas. Sapagkat alam ni Pedro, siya ay makasalanan. At itinuro niya si Jesus bilang tagapagligtas. At ngayon si Pablo ang nagsasabi, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Ang mga great apostle, si Jesus Christ ang binabanggit na tagapagligtas. Kaya nga po mga taga San Jose, dito tayo maniwala sa salita ng Diyos. Doon tayo maniwala sa mga apostol na niligtas ni Jesus, na kasama ni Jesus, kasamang kumain ni Jesus, kasamang natulog ni Jesus, kasamang naglakad si Jesus. Sino ang binabanggit nilang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Ang sabi ni Pedro, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus. Ang sabi ni Pablo, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at ang tanging tagapagligtas. Kaya po kami na pinapadala ng Panginoon, ganon din po ang sinasabi namin sa inyo. Pagsisihan po ninyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ninyo. Hindi po kami, hindi po ang mga alagad ang tagapagligtas. Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Kapag meron ka pang alam na ibang tagapagligtas, kapatid, igilan mo yung kahangalan mo. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Wala na pong iba. Huwag tayong manatili sa kasinungalingan, huwag tayong manatili sa katigasan ng puso, huwag tayong manatili sa ating kahibangan, sapagkat isang araw
makikita natin ang Panginoong Hesus kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Mga tatay, maganda po kung kayo may hanap buhay. Subalit, mababaliwala ang lahat ng yan kung ikaw ay hindi ligtas. Ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Kaya mga tatay, unahin natin ang kaligtasan natin. Kung nais mo maligtas ang asawa mo at mga anak mo. Sapagkat pag ikaw ay naligtas, ikaw din ang magtuturo sa asawa mo at mga anak mo kung sino ang tagapagligtas. Ang nakakalungkot kapag ang buong pamilya mo ay walang kaligtasan. At ang pamilya na wala si Jesus, walang kaligtasan. Isang lugar lang ang tutunguhan yung lahat. Di ba nakakaawa yun? Buong pamilya mo pupunta sa hell. Ikaw na tatay at nanay at mga anak mo pupunta sa hell. At sasabihin ng mga anak mo, tatay, bakit kami naririto? Bakit hindi mo tinuro sa amin ang katotohanan? Di sana wala kami dito. Di ba masisisi ka pa ng iyong asawa at mga anak? Kaya nga po mga tatay, pagsumikapan natin, madala natin ang pamilya natin sa langit. Hindi ba masaya kapag buong pamilya mo sa langit kayo titira habang buhay? At mangyayari lamang po yun kung ang tatay magiging matalino, kung ang tatay magpapakumbaba sa Panginoon at pagsisisihan niya ang kanyang mga kasalanan at tatanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. At pagkatapos niyang maligtas, magpe-pray din siya para sa kanyang asawang babae at sa kanyang mga anak. At ituturo din niya kung sino ang nag-iisang tagapagligtas. Yung po ang sabi ng salita ng Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So mga taga San Jose, kung mahal mo ang pamilya mo, lalo na sa mga tatay, maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa asawa mo, maawa ka sa anak mo, kung hindi sila maliligtas. Tayo mga tatay, ang responsable una sa lahat na magtuturo sa ating pamilya, sa asawa mo, mga anak mo, kung sino ang tanging tagapagligtas. At aakayin mo silang lahat, maglilingkod kayo sa Panginoon hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kukunin ang pamilya mo ni Jesus at dadalhin sa langit. Sa tinatawag na the rapture of the church.
At yun po ay malapit na. Anumang araw, anumang oras, pwede na po mangyari yun, mga taga San Jose. Kaya po tayo po lahat ay magsipaghanda. Si Jesus ay muling babalik. Sa ayaw at sa gusto natin, babalik si Jesus, kukunin ni Jesus ang mga sumasampalataya sa Kanya, merong relasyon sa Kanya. First Corinthians chapter 15, verse 51. Ang sabi ni Pablo, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed." Sabi ni Pablo na sumulat ang tungkol sa rapture. Merong talagang rapture. At ito po ay malapit na. Sabi ni Pablo, sinasabi ko sa iyo ang isang mystery. Sa mga huling araw, ito'y mahayag na lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin ng Panginoon sa araw ng rapture. At lahat ay mababago in the twinkling of an eye, sa isang mata. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi ni Pablo, babaguhin ng Panginoon sa araw na yon ng pag-agaw o ng rapture. Babaguhin ng Panginoon ang mga unang babaguhin ng Panginoon, ang mga namatay na kay Kristo Jesus. Yung mga meron lang relasyon kay Jesus, yung mga patay, muli silang mabubuhay at sila'y magkakaroon ng glorified body. At sila po ay sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At sila po magkakaroon ng glorified body. Mga kapatid, kahit po yung mga matagal nang namatay kay Kristo, sa pagtunog ng trompeta, sila'y mabubuhay na maguli at sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At sila na mga buhay pa ay susunod na aagawin ng Panginoon, sasalubong sa alapaap. At dadalhin silang lahat ng Panginoon sa langit. Ito po ay posible nang mangyari anumang araw, anumang oras. At ito ay posibleng mangyari ngayong 2026. Kaya po mga taga San Jose, hanggat meron pa tayong oras, ayusin natin ang relasyon kay Jesus. Pagsisiyan na natin ang ating mga kasalanan, tanggapin na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang anumang oras bumalik ang Panginoon, tayo'y makasama sa pag-agaw at isasama tayo ng Panginoon sa Kanyang kaharian. At doon po
habang buhay na po tayo sa piling ng Panginoon. Hindi ba napakaganda na sa Panginoon tayo habang buhay? Ang nais ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay makasama sa kanyang kaharian. Subalit ang iba sa atin hindi nakikinig sa kanya. Ang iba sa atin nagmamatigas sa kanya. Mga kapatid, ang mga palatandaan na si Jesus ay malapit nang bumalik. Yung mga nararanasan natin ngayon na malalakas na bagyo. Di ba nga sa Pilipinas, merong paparating na bagyong Basyang. Mga kapatid, huwag mangyari na matuloy ang bagyong ito at marami na naman mapipinsala sa bansang Pilipinas. Ang mga Pilipino kasi matitigas ang ulo, mapagsampa sa mga Diyos-Diyosan, mapagpaniwala sa mga sinungaling na tao. Mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, di po ba si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, palabas po siya ng Bible. Kaya si Rizal ay matalino, lalo pang tumalino nung binasa niya ang